At syempre, natapos na ang 14th at 15th day ng kanilang tangka na papagsakin si Inday Sara Duterte. Sila ba ay nagpawagi sa kanilang pakay na ilaglag o sirain si VP Sara? Naku, hindi po. Sa katunayan, matapos ang 14th and 15 days, ang daming puntos na ni VP Sara na nagpapakita na linulustay lang talaga nila ang salapi natin. 25 million kada araw, wala naman napapatunayan. Isa-isahin natin kung ano ang mga napuntos ni VP Sara itong 14th and 15th day ng kanyang tangkang paninira sa kanya. Well, syempre po sa 40th day, nandun na naman yung auditor na si Cylene Del Campo na nagsasabi na mayroong mga same-day disbursement, mayroong mga disbursements na all over the place, may mga questionable daw na acknowledgement receipt, at saka mga deficiencies daw sa mga proof of successful confidential information. Pero still, una, hindi po niya sinabi na mali ang paggamit ng mga fictitious game gaya ng Grace Piatos o kaya ng Superman. Dahil ang sinasabi niya na ang kanyang audit ay base lamang sa mga dokumento at hindi po niya sinasabi na walang Piatos, walang Superman. So sinasabi lang nila, pseudonym yan, pero wala silang judgment kung meron nga bang ganun tao o wala. Okay. Pangalawa, ito po pinaka-importante. Doon sa sinasabi nila na nagkaroon ng notice of disallowance na 300 million plus doon sa 2023. Inamin nitong si Del Campo na para sa first at sa second quarter ng 2023, lahat po ng liquidation ay aprobado na ng COA. Ibig sabihin, ang hindi na lang o pagtatalunan ay third and fourth. Pero hindi siya sigurado kung yung disallowance doon sa 2023 ay kasama pa rin yung first at yung second quarter. So malinaw po yan. So puntos po yan kay VP Sara kasi nagpapakita na bagamat merong notice of disallowance, merong mga halaga na mga confidential fund na aprobado na ang liquidation. Nasaan ang pananagutan? Okay? So at saka dahil nga po dito, naging malinaw. Merong pagkakaiba yung audit deficiency sa ebidensya ng pangungurakot. So yung audit deficiency po pwede makulang lang ng mga dokumento pero wala pa pong ebidensya na nagpapakita na pinakinibangang personal ni VP Sara ang mga salapi na rinelease by way of confidential funds. Pero itong araw pong ito, maraming punto sa cross-examination nitong si Atty. Ferrer. Kudos kay Atty. Ferrer, hindi siya takot, unang-una, doon sa kliyente sa hanggang kanyang makakaya. Anong mga napunto ni VP Sara sa cross-examination ni Atty. Ferrer? Unang-una, wala pong requirement na para maging matagumpay yung perang ginastos pambili ng impormasyon, dapat merong naaresto dahil doon sa impormasyon na binili. Wala pong ganyan. So sinabi talaga niya na yung proof ng success ng pagbili ng information ay hindi po nakabatay kung merong naaresto. Tama na po yung pagkakalap mismo ng impormasyon. Okay? So ayan, so talagang malinaw po yan. So yung kanyang sinasabi na kinakailangan mayroong maaresto dahil doon sa impormasyon na binili, personal lang niya yung judgment at hindi po yan ang pulisiya ng COA. Pangalawa, inamin ni Del Campo na yung prevention ay isang lehitimong paggamit ng operasyon. Ibig sabihin, hindi na dapat pag-antay na mayroong pang sakunang mangyari. Mayroong pang kabataan na ma-recruit ng NPA. Sapat na nagkaroon ng prevention o pag-iwas dun sa pag-recruit sa mga kabataan, for instance. So, sinabi nga ni Del Campo na sapat na po yan na paggamit ng confidential fund. Now, so ang issue na lang ngayon is whether or not yung documentation na pinagpapatunay, whether or not ito ay sapat. Hindi kung dapat bang pinagastusan. So issue is, tama na ba yung documentation? Hindi kino-question kung paano ginastos
yung pondo ng confidential fund. Oh, pangatlong puntos po ha, walang kahit sinong taga-opisina ni VP Sara ng John rewards. Ibig sabihin, walang double dealing. Okay? So, inamin po yan at yan po ay napakipot. Punto ng prosecution na nagsasabi na yung use ng empleyado ng Office of the Vice President ay magpapatunay na kinurakot yung pundo. Siyempre, dahil nga po walang ganyang ebidensya, nagpatunay yan na hindi nagagastos. Sandali lang ko nagpapakita lang ako ng ticket ko ha. Sorry, I was doing a live. Wait. I've already shown it earlier because I forwarded. After the border, we check once more. Yeah. Here, no problem. Show ticket. Okay. What does counter? Hanggang dali lang po, check nila yung aking discount card dito kasi sa Austria, meron discount card na nabibili at check nila yan. Thank you. Ito yung itsura ng discount card. Okay? Anyway, so ano po yung napuntuhan ng ni Vice President ngayong araw nito? Kakatawa naman to. Kasi dito po sa Austria, syempre, nag-check sila kung nagbabayad ka ng pamasahe at sino-check regularly yan. Anyway, so ano pa? Well, si Escudero mismo ang nagtanong. 375 million. So, ito yung pinakamalaking punos ni VP Sara. Okay? Lumalabas na yung 2026 notice of disallowance, okay, ng 375 million sa 2023 confidential funds. Ito yung na okay naman yung liquidation ng first and second quarter. So, third and fourth quarter na lang ng issue. No? Pero anong lumalabas dyan? Lumalabas po na yung testimonya nitong si witness ay nakabase lamang dun sa testimonya na binigay ni Gina Acosta yung pera for confidential fund kay Colonel Raymond Lachica. Pero nang tinignan niya ito, lumalabas na yung binigay na pera na ito but as we examine the House transcripts and observe that it clearly covered the 125 million for fourth quarter ng 2022. At hindi malinaw na sinabi ni Acosta ang kaparehong bagay doon sa first three quarters ng 2023. Nakuha niyo yun? Ibig sabihin, yung binigay na pera kay Lachica ay para lamang sa fourth quarter ng 2022 at hindi malinaw na kasama yung first, second, and third quarter ng 2023. At bukod pa dyan, hindi ito finding mismo ng testigo. Ang kanyang testimonya ay nakabase lamang so kung anong narinig niya doon sa pagdinig ng kamera. Hindi talaga sa aktual na transcript o kaya sa kanyang sariling pag-o-audit. Importante po yan. Ibig sabihin, hearsay yung nagiging basihan nila ng napakalaking notice of disallowance. Okay? Inamin din ng COA auditor na hindi sila nagberipika nitong narinig nila sa House hearing. Bakit hindi? Napakalaki ng involved na amount. Okay? At saka inamin niya na yung mga House of Representatives transcript of hearing hindi kasama dun sa mga liquidation documents na sinabi sa House hearings. So puro paratang lang. Walang faktual na nakita ang COA. Kaya nga sabi ni Senator Amy, no, bakit nagre-rely sa congressional testimony instead of sa audit mismo. So ngayon, dahil nagmamin sila na ang kanilang report ay batay lamang sa mga naririnig nila sa congressional hearing, baka naman yung COA disallowance kinonsidera rin delikadong mga impormasyon na lumabas lamang sa isang politically motivated na hearing ng Kamara de Representante.
Ibig sabihin, baka ang basihan ay mga paninira lamang na sinabi mismo sa Kamara de Representante at walang basihan. At syempre, inamin din na bagamat merong notice of disallowance, ito ay hindi pa pinal. Ito ay pwede pang iapila doon mismo sa COA at pagkatapos sa COA, dadalhin pa sa hukuman. So ibig sabihin talagang hindi pa po tapos ang proseso, hindi pa dapat tanggaping ebidensya yung notice of allowance. Siguro, bagamat ang COA so far sa kabuuan ay nagsasabi na mayroong mga compliance deficiencies, ang katotohanan, wala pa rin ebidensya na nagpapakita na itong mga compliance deficiencies ay katunayan ng pangungurakot sa parte ni Vice President Sara Duterte. O pwede kasing kulang ng mga resibo, o pwedeng kulang ng mga dokumento, pero nasaan ang katunayan na nangurakot si BP Sara at nakinabang sa mga pondong ito. Now, lumakas talaga ha. Magaling ito si Tony Ferrer, no? Maski binubuli siya ni Lorna Capula, no? Lumabas talaga na yung kawalan ng arrest dahil sa biniling impormasyon ay walang kinalaman kung tatanggapin o hindi yung binayad sa impormasyon as a valid expense of government. Tsaka syempre, ulitin ko po ha, yung kanilang basihan dun sa kanilang notice of disallowance, hindi natin alam kung ito ay base sa aktual na audit or ito ay base lamang sa nadinig nila sa hearing sa Kamara de Representante. Okay, so far ha, matapos ang 15 araw na paglilitis, ang mga puntos para kay BP Sara, yung mga COA deficiencies, hindi po yan ebidensya na nangurakot si BP Sara. Yan ang pinaka-importante. Diba? Pangalawa, yung hearing ngayon na day 15, talagang tinamaan ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng COA disallowance. Bukod pa dun sa katotohanan na hindi pa pinarito, na inaapela pa ngayon ni BP Sara. Pangatlo, yung sinasabi nila na dapat meron na aresto dahil nga dun sa impormasyon na binili. Hindi po requirement na meron na aresto. Dapat lamang talagang may biniling impormasyon. Siyempre, hindi ka naman po pwede mag-impeach ng presidente dahil walang na-aresto sa pamamagitan ng binilang impormasyon. No? Yung ba ay dahilan para ma-impeach ang isang presidente? Sasabihin na walang na-aresto dahil dun sa impormasyon na binili nila. Pang-apat, no? Hindi napatunayan yung mga pangalan ng Pia Pilatos at iba pa na ito ay walang ganyang tao. In fact, lumalabas, pseudonym, may tao, may impormasyon na binili, at walang fictitious na tao. Okay? So, meron nga mga strange names, sabihin mo na nasa ating mga pangalan ng fruit salad, pero hindi naman ito patunay na hindi nakarating ng pera, hindi talaga ginamit sa pangungakot. So, and finally, yung mga COA disallowances, ito ay administrative findings pa lamang. O pwede pang i-contest, o pwede pang i-appeal, at wala pang final na desisyon na nagkaroon ng pangungurakot si BP Sara. Ang konklusyon natin, matapos ang 10 araw na pepresenta ng ebidensya, 25 million isang araw, anong napatunayan ng prosecution? Siguro, mayroong suspicious na mga transaksyon. Siguro, mayroong audit deficiencies. Siguro, mayroong disallowances. Siguro, mayroong unusual na paggagastos ng mga allowances na yan. Pero, una-una, napatunayan na pa nila matapos ang 15 araw na mayroong tinanggap na pera si Sara. Wala. Napatunayan na ba nila na mayroong pinagkakitaan si Sara sa mga confidential funds na yan? Wala. Napatunayan na bang mayroong pagtataksil sa pagtiwala ng taong bayan? Wala.